Magandang tanghali po, oras na para sa maiinit na balita. Inaabangan po ngayon ang paglipat kay dating Negros Oriental 3rd District Representative Arnie Teves sa NBI Detention Facility sa New Bilibid Prison. Kasunod po yan ng pagpapadeport sa kanya kahapon pabalik ng Pilipinas. Giit ng kanyang abogado, in high spirits at naniniwala ang kanyang kliyente na mapapawalang sala sa mga kinakaharap na kaso. Balitang hatid ni James Agustin. Nakasuot ng bulletproof vest, Kevlar helmet at nakaposas. Bantay sarado si dating Congressman Arnulfo Teves Jr. nang dumating sa tanggapan ng National Bureau of Investigation sa Pasay bago maghating gabi. Isinailalim sa medical check-up at booking procedure si Teves. Kinuha ang kanyang fingerprints at kinuhanan din siya ng mugshot para sa mga kasong 10 counts ng murder, 12 counts ng frustrated murder at 4 counts ng attempted murder. Ito'y para sa umunoy pagpatay kay dating Negros Oriental Governor Roel Degamo at siyam na iba pa noong March 4, 2023. Dumating sa tanggapan ng NBI ang legal counsel ni Teves sa si Atty. Ferdinand Topacio. Kasama niya ang nanay ni Teves. Pinayagan silang makita ng personal at makausap si Teves. Tumagal ng 1.5 oras ang pagbisita ni Atty. Topacio. He is in high spirits. He is confident because he is truly innocent, and alam po niya na when we go through the process, he believes that he will be exonerated. Sabi ni Topacio, naging madamdami ng pagkikita ng mag-ina na ngayon lang ulit nangyari matapos ang halos 2 taon. Motherly things tungkol sa family, kung kamusta na siya. Siya po ay nadalhan naman ng medication ng kanyang ina, a change of clothes, isang unan. So, nakakatuwa nga hanggang ngayon. At his age ay talagang alagang-alaga pa siya ng kanyang nanay. Wala naman daw iniinda si Teves at nasa maayos siyang kalagayan. Okay naman po, nabigyan siya ng kaukulang pansin naman ng doktor ng NBI at nandun din po yung kanyang pamangkin na doktor din po na kasama ni Mami Bubot. Sa tanggapan ng NBI, nagpalipas sa magdamag si Teves. James Agustin, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Live nakuha po yan sa press conference ng National Bureau of Investigation matapos ang pagpapadeport ng Timor-Leste kay dating Negros Oriental 3rd District Representative Arnie Teves. Abangan po ang iba pang detalye kaugnay niyan maya-maya lang. Sa ibang balita, nagkaroon po ng minor phreatic eruption ang Bulkang Taal. Nangyari po yan pasado alas 9 kagabi ayon sa PHIVOX. Umabot sa 1,500 ang taas ng naibugang plume ng bulkan. Tumagal po yan ng 4 na minuto. Sa nakalipas na 24 oras, 4 na volcanic tremors ang naitala ng Taal. Nagbuga rin ito ng mahigit 3,000 tonelada ng asupre o sulfur dioxide. Sa kabila po niyan ay nananatili ang Alert Level 1 sa Bulkang Taal. Beep sa mga motorista dyan, may nakaambang na dagdag bawas sa presyo po ng ilang produktong petrolyo sa susunod na linggo. Sa pagtataya po ng Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy, base sa 4-day trading, posibleng walang paggalaw o may dagdag na hanggang 40 centavos kada litro sa presyo ng gasolina. Rollback naman na 20 centavos hanggang taas presyo na 30 centavos kada litro ang nakikita sa diesel. Habang sa kerosene, posibleng walang paggalaw o may bawas presyo na 10 centavos ang kada litro. Ayon sa Department of Energy, isa sa mga nakakaapekto sa taas presyo ang tumitinding tensyon sa oil-producing countries. Nakatulong naman sa pagbaba ng presyo ang pagtamlay ng demand sa ilang bansa sa Asia. Mga kapuso, sa nakalipas po na 5 taon, karaniwang idinideklara ng Pag-asa ang onset o simula ng tag-ulan sa pagitan ng huling linggo ng Mayo hanggang sa ikalawang linggo ng Hunyo. Ayon sa Pag-asa, ang pagsisimula ng pag-iral ng southwesterly wind flow ang isa sa mga indikasyon na malapit na magsimula ang tag-ulan. Kahapon nagparamdam na ito sa ilang bahagi ng Luzon.
Ang southwesterly wind flow ay ang panimulang ihip o ang unang bahagi ng southwest monsoon o habagat. Ngayon pong Biyernes, apektado na ng southwesterly wind flow ang Ilocos Region, Cordillera, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa at Metro Manila. Sa mga susunod na oras, uulanin ang halos buong western section ng Luzon base sa rainfall forecast ng Metro Weather. Posible ang heavy to intense rains na maaaring magdulot ng baha o landslide. Ganyan ding panahon ang aasahan sa nasabing lugar ngayong pong weekend. Higit na mataas ang tsansa ng ulan sa iba pang bahagi ng bansa sa bandang hapon o gabi. Maghanda rin po sa ulan ang mga taga Metro Manila. Abangan mamaya ang heavy rainfall advisory ng Pag-asa para sa weekend. Hulikam ang pagsalpok ng truck na yan sa isang kotse sa barangay Ginakutan sa Labo, Camarines Norte. Umikot ang kotse habang tumagilid naman ang truck. Kwento ng driver ng truck, hindi na niya naiwasan ang kotse na biglang lumabas sa lane. Walang pahayag ang driver ng kotse na dinala sa ospital dahil sa mga sugat. Wala namang tinamong sugat ang driver at pahinante ng truck. Patuloy ang investigasyon sa insidente. Wala naman daw problema na pauwiin siya sa bansa. Yan ang sinabi ni dating Congressman Arnie Teves sa mga opisyal ng Pilipinas na sumundo sa kanya sa Timor-Leste. Pero iginiit niya na pwersahan siyang hinuli ng mga otoridad doon. Balitang hatid ni Bea Pinlac. Bago bumiyahe pabalik ng Pilipinas mula Timor-Leste, tinanggal ang posas at kadena sa paa ng pinatalsik na Negros Oriental representative na si Arnie Teves. Pagtapak sa eroplano ng Philippine Air Force, ibinalik ang posas sa kamay, pero hindi na ang kadena sa paa. Huwag nyo naglagyan nyo sa paa. Kahit sa kamay, huwag mo sir, hindi mo matatakas. Hindi, protocol sir, protocol. Nang maupo na sa eroplano, ikinuwento ni Teves ang pag-aresto sa kanya sa bahay niya sa Timor-Leste. Hindi mo nila ako by force. Wala naman akong problema kung mapauwi ako basta ano lang. Tama lang. Dito na rin binasahan si Teves ng mga karapatan niya, pati ang patong-patong na kasong haharapin niya sa Pilipinas. You are under arrest by virtue of the warrant of arrest issued by Manila Court on September 2023 for 10 counts of murder. Mag-aalas 3 ng hapon, lumipad na ang eroplanong mag-uuwi sa dating mambabatas na itinuturong utak umano sa pagpatay kay dating Negros Oriental Governor Roel Degamo at siyam na iba pa sa Pamplona noong 2023 at iba pang pagpatay na iniuugnay sa kanya sa Negros Oriental. Sandaling tumigil sa Davao International Airport pasado alas 7 kagabi ang eroplano para mag-refuel. At 11:19 kagabi, lumapag ang eroplano sa Villamor Air Base sa Pasay kung saan naghihintay na ang kanyang abogadong si Ferdinand Topacio. Hindi na bumaba ng sasakyan pero naroon din daw ang ina ni Teves ayon kay Topacio. Kami naman pong nasa defense team niya ay handa naman po kami na siya ay depensahan. Sapagkat bagamat 2 taon na siya ay nasa Dili sa Timor-Leste, hindi naman po kami nagpapahinga rito. Nanindigan si Topacio na dapat sa Villamor Air Base pa lang, makausap na niya agad si Teves bilang legal counsel. Dapat dito papasukin nila ako at kausapin ko ang kliyente ko. So I can advise him of his rights and I can see how he is, if he's injured or if he was in any way mistreated, maltreated or whatever, or if any of his rights were violated. Pero nang subukan ng legal team ni Teves na pumasok sa gate ng paliparan, hinarang sila ng mga bantay roon. Kanina nagpahayag si Director Santiago na kapag yung mga abogado ay dumating dito, papayagan naman. Nagtataka lang ako, ba't hindi nakapag-coordinate sa base security? Bigo si Topacio na makausap si Teves sa Villamor Air Base dahil agad idiniretso ng mga otoridad si Teves sa NBI sa Pasay. Bea Pinlac, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Iisa lang ang active Philippine passport ni dating presidential spokesperson Harry Roque ayon sa Department of Foreign Affairs. Batay sa records ng kagawaran, na-issue ang passport na may 10-year validity noong July 2024.
Bago yan, nakansela na ang in-issue kay Roque na regular passport noong October 2019 at diplomatic passport noong December 2017. Ayon sa DFA, iisa lang dapat ang active at valid regular Philippine passport ng isang Pilipino. Binibigyan lang ang qualified government employee ng dagdag na official o diplomatic passport na magagamit para sa official mission abroad. Kamakailan, sinabi ng Department of Justice na 2 hanggang 3 umano ang passport ni Roque at pinakakansela na raw nila ang mga ito. Sagot dyan ni Roque, isa lamang ang active passport niya na hawak ngayon ng mga otoridad sa the Netherlands kung saan siya humihiling ng asylum. Ito ang GMA Regional TV News. Mainit na balita mula sa Luzon, hatid ng GMA Regional TV. Patay ang isang tricycle driver sa Umingan, Pangasinan matapos siyang pagbabarilin. Chris, kilala ba kung sino yung mga sinasabing salarin? Connie, hinahanap pa ang 2 sangkot sa pamamaril na tumakas daw sakay ng motorsiklo. Base sa investigasyon, maghahatid sana ng pasahero ang 67 taong gulang na biktima nang sundan umano sila ng mga salarin at pagbabarilin. 3 beses siyang tinamaan ng bala sa dibdib. Ligtas naman ang kanyang pasahero. Ayon sa pulisya, posibleng may kinalaman sa alitan sa lupa o pagiganti ang motibo sa krimen. Samantalang patay naman ang driver at 2 pahinante ng isang truck matapos itong bumangga sa 3 sasakyan sa Baguio City. Batay sa investigasyon, pababa sa palusong na kalsada ang truck nang bumangga ito sa kasalubong na AUV bago dumiretso sa nakaparadang van at SUV sa gilid ng Bukawkan Road. Tumama rin sa ilang traffic signages ang truck. Sugatan sa insidente ang AUV driver. Inabot ng ilang oras bago ma-recover ang katawan ng driver ng truck at 2 pahinante matapos silang matrap sa loob ng truck. Patuloy pa itong iniimbestigahan. May bago ng Solicitor General, abogadong kinatawan ng gobyerno ng Pilipinas sa mga kaso nito. Ang bago namang hepe ng PNP, si CIDG Chief Police Major General Nicolas Torre III na nanguna sa pag-aresto kina dating Pangulong Rodrigo Duterte at Pastor Apollo Kibuloy. Balitang hatid ni Ivan Mayrina. You are under arrest for obstruction of justice, 1829, sir. Let's go. Okay. Bosas, please. Bosas. Tensyonado ang mga tagpo ng arestuhin noong Marso si dating Pangulong Rodrigo Duterte bago siya madala sa The Hague, Netherlands. Ang nanguna noon sa operasyon, si Criminal Investigation and Detection o CIDG Chief, Major General Nicolas Torre III. Siya rin ang nanguna sa pag-aresto kay Kingdom of Jesus Christ leader Pastor Apollo Kibuloy noong nakaraang taon na ilang linggo nagtagal. Direktor pa siya noon ng Davao Police Regional Office. Ang 2 malalaking misyong ito, kabilang daw sa mga naging dahilan sa pagpili kay Torre bilang bagong hepe ng Philippine National Police simula June 2 ayon sa palasyo. Si Presidente always demands performance. Kahit na ano yung pinagawa sa iyo, you must exhibit some high degree level of performance. But there may be other qualities of General Torre that he might have considered. Lahat ng promotion, reward yan. Ano? But most promotions are given on merit. So let us assume that this was given on merit. Naging hepe ng Quezon City Police District si Torre hanggang magbitiw siya sa pwesto. Kasunod yan ng kontrobersyang pinaboran umano niya ang road rage suspect at dating pulis na si Wilfredo Gonzales. Si Torre ang unang graduate ng Philippine National Police Academy o PNPA na hawak sa pinakamataas na pwesto sa pulisya. Nanumpa bilang bagong Solicitor General sa UP College of Law Dean at dating Chief Executive Officer ng Pag-ibig Fund, Darlene Berberabe. Bilang Solicitor General, siya ang inaasahang kumatawan sa gobyerno sa mga kasong kinakaharap nito. Papalitan ng Berberabe si Menardo Guevara matapos tanggapin ng Pangulo ang kanyang courtesy resignation. Kamakailan naging kontrobersyal si Guevara matapos mag-recuse o tumanggi mag-abogado para sa gobyerno sa habeas corpus petition sa Korte Suprema ng magkakapatid na Duterte matapos ang pag-aresto kay dating Pangulong Duterte. Pero ayon kay Executive Secretary Lucas Bersamin, posibleng wala itong kinalaman sa desisyon ng Pangulo. I don't think that that was a factor at all. He and the President had a conversation about this and the President respected his ethical decision to recuse. Now, if there was a reservation about his
professionalism, at that time, the President could have already removed him. Binati naman ni Guevara ang kapalit na si Berberabe na tinawag niyang magiging mahusay na Solicitor General. Tinanggap din ng Pangulo ang pagbibitiw ni CHED Chairperson Prospero De Vera na papalitan ni CHED Commissioner Shirley Agrupis. Isang Duterte appointee si De Vera na noon pang 2018 hawak ang posisyon. Maybe the President wanted to give a fresh start to the CHED, or maybe there were other reasons. Hindi natin madi-discount that may factor dyan yung mga intramurals dun sa CHED. Sa isang pahayag, sinabi ni De Vera na tinatanggap niya ang pasya ng Pangulo kasabay ng pagpapasalamat sa pagkakataong maglingkod sa CHED. Hindi naman tinanggap ng Pangulo ang courtesy resignation ni Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla, Justice Secretary Boying Remulla at Defense Secretary Gibo Chodoro, kaya mananatili sila sa pwesto. Patuloy namang sinusuri ng Pangulo ang mga naging performance sa iba pang kalihim ng kanyang gabinete. Ivan Mayrina nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang GMA Regional TV News. Balita sa Visayas at Mindanao mula sa GMA Regional TV. Imbis na sayawan, nagkasuntukan po ang dalawang Zumba instructor sa Coronadal South, Cotabato. Naku Cecil, bakit sila nagsuntukan naman? Connie, nagsimula ang komosyon sa agawan ng mikropono bago magsimula ang Zumba session sa South Cotabato Sports Complex. Inagaw kasi ng isang babae ang mic ng lalaking nagdarasal na mula sa ibang grupo ng mga nagzuzumba. Giit noon ng babae, sila lang ang kinikilala ng provincial government bilang Zumba Association. Umalma ang mga miyembro ng kabilang grupo hanggang tumindi ang komosyon. Maya-maya pa nagkakomprontahan ang dalawang lalaking Zumba instructor hanggang sa mauwi sa suntukan. Kwento ng isa sa mga nakipagsuntukan, sila ang rehistradong Zumba Association sa probinsya. Nagkaareglo na raw sila ng kasuntukang lalaki na kanyang ninong. Sa ngayon, suspendido ang Zumba sessions ng kanilang grupo. Sinusubukan pa naming kunin ang panig ng kabilang grupo at ng provincial government ng South Cotabato. Halos 3,000 balikbayan box ang i-turn over ng Bureau of Customs sa Department of Migrant Workers sa Davao City. Inabandona umano ang mga ito ng freight forwarders sa Port of Davao, kaya hindi natanggap ng mga pinadalhan ng mga OFW. Posibleng resulta umano ang mga ito ng pang-scam ng consolidators sa ibang bansa, kaya hindi maayos ang papeles o hindi nabayaran ng tama. Sisiguraduhin daw ng Customs at ng DMW na maihahatid ang mga ito sa dapat na makatanggap. Ito na po ang mabibilis na balita. Arestado ang isang Chinese national sa isang hotel sa Makati City na wanted dahil sa 18 counts ng qualified theft. Ayon sa mga pulis, isang finance executive ang akusado na nagmamanage ng mga transaksyon na nagsarang pogo sa Makati City. Batay sa investigasyon, milyong pisong halaga ng cryptocurrency raw ang tinangay niya. Ayon sa akusado, hindi niya alam na may kinakaharap pala siyang mga kaso. Sugatan ang 14 na residente sa pananalasa ng buhawi sa Tupi, South Cotabato. Isinugod sa ospital ang 2 sa mga sugatan habang nilapatan ng first aid ang iba pa. Napinsala ng buhawi ang mga pananim ng ilang magsasaka sa 5 barangay. Damay rin po ang 7 bahay at 2 van na natamaan ng mga punong natumba dahil sa buhawi. Rumisponde na ang mga otoridad para tulungan ang mga apektado. Ready for revenge na sa The Clash 2025 ang 12 Clash backers. Sila ang mga dati nang sumabak sa Clash Arena pero hindi pinalad. Sa inilabas na pasilip, kani-kanyang hula na ang netizens kung sino ang mga Clash backer. Konting hintay na lang, i-reveal na kung sino sila. Mga mare at pare, manggagaling kaya sa Clash backers ang winner? O mananaig ang boses ng isa sa mga new Clasher? Yan ang aabangan sa pagbabalik ng Ultimate Puksaan sa June 8 sa GMA. Tinulungan na ng Department of Social Welfare and Development ang babaeng nakitang lumabas mula po sa isang drainage sa Makati City. Git niya, hindi siya nakatira sa kanal. Pero kwento niya may mga kakilala siyang doon na nga nakatira. Balitang hatid ni Dano Tingkungko. Ako po yung
Siya si Carla, hindi niya tunay na pangalan. Siya ang nakuna ng litrato kamakailan na lumabas mula sa isang kanal sa Salcedo Village, Makati. Paliwanag ni Carla, kaya siya napunta sa loob ng drainage ay para kunin ang kanyang cutter na nahulog doon. Nagulat po ang dami ng tumingin sa akin dahil nga kinabahan ako. Pinilit ko lang po kasi kunin yung cutter blade ko po. Nagmerienda siya kasama si DSWD Secretary Rex Gatchalian saka humarap sa media para linawin ang ilang bagay. Una, hindi siya nakatira sa kanal. Masyado raw maliit yon para magkasya siya. Wala naman po ako nakita. Doon lang po ako, sa ano lang yun. Dahil di po ako makakapasok doon. Dahil meron po doon maliit na bilog pero di ako makakapasok doon. Paano ako makakapasok doon? Eh, doon lang po ako sa bungat at kinuha ko lang po talaga yung cutter. Pangalawa, bagamat dating homeless, may tinitirhan siya ngayon sa Makati rin. Bed spacer raw sila ng kinakasamang nagtatrabaho bilang barker. Si Carla, nangangalakal ng kable, plastik, bote at iba pa. Nagtatakbo raw noon si Carla pauwi dahil sa takot at gulat nang makita ang dami ng mga taong nakamasid sa kanya. Sa tulong din ng komunidad, natuntun siya ng DSWD at inalokan ng tulong. Bibigyan siya ng 80,000 pesos na halaga ng livelihood package para masimulan ang pangarap niyang sari-sari store. Ang kinakasama niya, tutulungang makabili ng welding machine para mas maging stable ang kita. Babalik din sa pag-aaral si Carla sa pamamagitan ng alternative learning system para ituloy ang pag-aaral na naudlot sa grade 2 at mapalapit siya sa dati niyang pangarap na maging nurse. Gusto ko po kasi makapagtapos ako ng pag-aaral. Saka mabago ko yung way ng buhay ko. Hindi man siya nakatira sa drainage, ikinwento ni Carla na may mga kilala siyang nakatira sa drainage malapit sa isang ospital sa Makati. Di ko nga po gusto kasi ito sa isang kali kasi nga na marami na ng tarantadong tao. Meron po kasi isang tropa namin na nababagsakan sa ulo ng bato. Trip lang po nila. Patuloy na nakikipag-ugnayan ng DSWD sa Makati Police at Barangay para matunton ng ibang mga sinasabing nakatira sa drainage. If may mga ganitong report, sisiguraduhin namin na ma-reach out rin namin yung mga iba pang individual na pumapasok dun sa drainage system na yon. Panawagan namin sa mga mamamayan natin na may concerned citizens. Merong Facebook account yung Pag-abot program ng DSWD. Ang kailangan lang nyo, itag kami doon, i-post nyo both Facebook and Twitter para alam namin na saan yung lokasyon ng mga individual na gusto nyong kupkupin namin dito sa ating facility. Nakipag-ugnayan yung investigation natin sa Substation 3 para sila po ang makipag-ugnayan sa mismong barangay po ng PIO at magawa po kung ano yung mga dapat na gawin po doon tulad po ng rescue operation. Dano Tingkungko, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kaugnay naman po ng pagpapadeport kay Arnie Teves na mastermind umano sa pagpaslang kay Governor Roel Degamo. Kausapin po natin ang kanyang byuda at si Negros Oriental 3rd District Representative-elect Janice Degamo. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Yes, ma'am. Good morning po, Ma'am Connie. Good afternoon. Yes, Good morning din sa tanang nakikinig at nanonood sa inyo po. Opo, ma'am. Ano ho ang naging reaksyon ninyo at ang buong pamilya Degamo kasunod nga ho ng pagpapadeport kay Arnie Teves dito po sa Pilipinas? Talagang natuwa po ang entire Degamo clan po, yung mga family members, relatives ni Roel. Everybody po is in cloud nine. Talagang this is what we have been waiting for to happen. We have been praying for this and finally, ito na po yun. Talagang parang nakakita na po kami ng light at the end of a dark tunnel po. At ngayon pong nasa bansa na si Mr. Teves, ano ho ang inaasahan ng inyong kampo na magiging takbo naman ng kasong ito? Actually, I am hoping to speak right away with the private counterpart of our government prosecutor para marinig rin nila yung aming mga suggestions through our private lawyers po na magre-request po kami ng marathon hearing. Kasi nakapagsimula na po kami ng hearing po with the gunmen. In fact, I am done with my part as a witness. I have spoken already dun sa witness stand and was advised na babalik talaga ako pag nakarating na si Arnie. So ngayon po, yun yung tutukan namin at nakikita namin na there is a need for a marathon hearing to happen. Kasi nakukompare ko din yung ibang kaso po ng murder katulad ng nangyari sa Ampatuan case. It took them 10 years para po
mailabas yung decision ng court, and that will be a very long wait. Kaya tinitingnan namin yung angles na kung saan pwedeng mas mapabilis po yung paglilitis. At kamusta naman ho ang sitwasyon o kaya sentimiento po sa inyong probinsya kasunod po ng balitang ito? Actually, many are happy po. Makikita mo sa mga reaction nila sa mga social media pages na nagpo-post about the return of Arnie. Para talagang mapapatunayan yung evil will never triumph, mami. The return of Arnie would also really mean hindi na po plano lang, drawing lang, yung talagang maiharap siya at mapapanagot siya sa mga pangyayaring napakasama po na nangyari sa mga loved ones namin. At ngayong magiging bahagi na ho kayo ng House of Representatives, ano po ba yung priority ninyo na gawing batas? Just like what I have been campaigning for when I was going around the district, nakikita namin na yung top need talaga na dapat gawin in the 3rd district, yun po talagang safe and secure district. Kaya it will have something to do with a smart, di ba meron tayong smart city, we will try to introduce a smart district concept po for the 3rd district in the name of peace and order and security po ng mga naninirahan sa 3rd district. Alright, marami pong salamat sa inyo pong oras na ibinahagi sa amin dito sa Balitang Hali, ma'am. Thank you. Thank you, Ma'am Podi. Thank you po. Ayan po naman si Negros Oriental 3rd District Representative-elect Janice Degamo. Samantala, nasa The Hague, Netherlands, muli si Vice President Sara Duterte para bisitahin ang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa mga larawang ibinahagi ng Office of the Vice President, bumisita muna si VP Duterte sa photo exhibit kung saan tampok ang kanyang ama. Kasama ni VP Duterte ang inang si Elizabeth Zimmerman. Gayun din si Senador Amy Marcos na isa sa tatayong senator judges sa kanyang impeachment trial. Bukod sa pagbisita kay dating Pangulong Duterte, ipinagdiriwang din ng bise ang kanyang kaarawan bukas, May 31, kasama po ang Filipino community sa harap ng International Criminal Court. Inaasahang babalik si VP Duterte sa Pilipinas sa June 4, isang linggo bago ang presentation ng articles of impeachment laban sa kanya. Nagdeklara ng state of emergency sa buong probinsya ng Manitoba sa Canada dahil po sa wildfire doon. Batay sa satellite video, patuloy ang pagkalat ng malaking apoy at usok. Nakikipag-ugnayan na ang Manitoba government sa mga katabing lungsod para mailikas ang mahigit 17,000 residente nito. At tumutulong din po ang militar sa mga evacuee. May wildfire ding naiulat sa ilan pang lugar sa Canada. Wala pang pahayag ang ating embahada sa Canada kung may mga Pinoy na apektado ng wildfire. Mga mare at pare, ni-reveal ni Pambansang Ginoo David Licauco ang susi para sa long and happy life. Yan ang fitness and diet. Chika ni David, hindi siya strict sa kanyang diet pero laging in moderation ang kanyang kinakain. Sinisiguro rin niyang may oras siya para mag-workout. Dagdag pa ni David kasama sa kanyang men's beauty secret ang pag-inom ng maraming tubig, vitamins at proper skincare. Ito raw ang ingredients para mas maging confident at maalagaan ang sarili. Speaking of confidence, fitspiration din ang ilang sparkle artists. Sizzling hot sina Sanya Lopez, Winwin Marquez, Ara San Agustin, Anton Vinzon, Larkin Castor, Jay Ortega, Ashley Sarmiento at Marco Massa sa kanilang workout sessions na featured sa Sparkle Sweats series ng Sparkle GMA Artist Center. Sa iba pang balita, kinilala sa Asia Pacific Broadcasting Plus Awards ang Panata Contra Fake News campaign ng GMA Network. Kinilalang Best Multi-Platform Campaign ang Panata Contra Fake News na inilunsad sa pangunguna ng GMA Integrated News. Katuwang po ang halos 60 grupo mula sa pinakamalalaking media at academic institutions sa bansa. Kampanya ito para labanan ang maling impormasyon.
Kabilang po dyan ang fact-checking initiatives at ang GMA Masterclass Eleksyon 2025 Dapat Totoo Series na nilahukan na mahigit 12,000 estudyante sa Luzon, Visayas at Mindanao. Parte rin po ng advokasya ang mga komprehensibong special report, interactive multimedia content at iba pang content sa TV at digital platforms. Naabot ng kampanya ang mga manonood at netizens para tulungan silang hindi mabiktima ng fake news. Para kay Senior Vice President and Head of GMA Integrated News, GMA Regional TV and Synergy Oliver Victor B. Amoroso, ang pagkilalang ito ay karangalan at panawagan para kumilos. Sinasalamin din ito ang panata ng GMA Integrated News sa credible journalism at pakikipagtulungan sa mga komunidad at institusyon para protektahan ang katotohanan. May go signal na ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagbebenta ng 20 pesos kada kilong bigas sa mga minimum wage earner. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr., mabibili nila yan simula June 13. Pinaplansya na raw ang guidelines at kung saan yan mabibili ng minimum wage earners. Nasa 120,000 na minimum wage earners ang unang makikinabang sa programa batay sa inisyal na listahan ng Department of Labor and Employment. Sa ngayon, vulnerable sector muna na kinabibilangan ng indigents, senior citizens, solo parents at persons with disability ang nakabibili ng murang bigas sa mga Kadiwa store. Nagdeklara ng state of emergency ang Tacloban City, Leyte LGU. Dahil yan sa limitadong access sa San Juanico Bridge na nagdurugtong sa Leyte at Samar provinces. Binigyang diin ng Tacloban City LGU na labis nang naaapektuhan ang kanilang ekonomiya at emergency response ng limitadong pagdaan sa nasabing tulay. Mula noong May 18, bawal ang mga pedestrian at mga sasakyang lampas 3 tonelada ang bigat sa San Juanico Bridge, kasunod ng mga nakitang issue sa structural integrity nito. Wala pang sinasabi ang Department of Public Works and Highways kung gaano katagal ang pagkukumpuni sa tulay. Una nang nagdeklara ng state of emergency ang probinsya ng Samar dahil sa pagkukumpuni sa San Juanico Bridge. Nahatiran na po ng tulong ang 20,000 residenteng apektado ng malawakang pagbaha sa Maguindanao del Norte. Galing po sa GMA Kapuso Foundation ang relief goods para sa mga taga Dato Piang, Mama Sapano at Dato Unsay. Marami po sa kanila ang hindi makapasada ng tricycle dahil sa baha. Kaya pansamantalang nagtitinda ng merienda ang ilang babae roon para may pagkakitaan. Ayon sa Pag-asa, Intertropical Convergence Zone o ITZZ ang dahilan ng pagbaha sa ilang lugar sa Mindanao. Sa mga nais mong tumulong, maaari magdeposito sa bank accounts ng GMA Kapuso Foundation o magpadala sa Cebuana Duelier. Pwede rin pong online via GCash, Shopee, Lazada, Globe Rewards at Metrobank Credit Card. Update po tayo sa nangyaring press conference ng NBI kaugnay sa pagkakaaresto kay Arnie Teves. May ulat on the spot si John Consulta. John? Arnie, katatapos nga lamang itong press conference sa ligawan ng National Bureau of Investigation dito sa kanilang headquarters sa Pasay City kung saan pumarap nga itong mga matatang opisyal ng NBI sa panguna ni Director Jaime Santiago at nakaharap din sa media itong si dating Congressman Arnulfo Teves, ang kanyang abogado si Attorney Ferdinand Tebaso at ang kanyang ina na si Linaida Teves. At dito nga, Connie, sinabi nga ni Director Santiago na naging susi sa kanilang of course, pagsundo dito kay dating Congressman Teves ay yung pag-uusap daw ni Pangulong Bongbong Marcos at ng Pangulo ng Timor-Leste. Dito nga sa kanilang pag-uusap nito, ito yung naging susi daw, Connie, para finally ay despite yung mga nangyari mga legal obstacles ay naiuwi na nila finally dito nga si dating Congressman Teves. At sa kanilang pahayag kanina, Connie, sinabi nga na lahat ng mga pinag-usapan sa Timor-Leste, yung mga habeas corpus, yung mga efforts doon, are all under the water na. Wala na. Hindi na sila, parang academic na dahil nandito na sa Pilipinas, itong si dating Congressman Teves. At sinasabi na lamang ito si Attorney Tebaso ay pinaghahanda na nila yung legal defense
dito nga sa mga kaso kinakalap ni Congressman Teves na patong-patong, Connie, no, kabilang nga dito ang 10 kaso ng murder, 12 kaso ng first-degree murder at napakaraming iba pang mga kaso. So sa ngayon, Connie, nag-aanda tayo ngayon, inaantay natin itong pagbaba nitong mga bantay at mismo si dating Congressman Teves para nga maisakay na sa isang sasakyan para tumulak patungo dito sa bahagi ng Muntinlupa sa loob ng NBI Detention Facility sa compound ito, Connie, ng Bureau of Corrections. No? Nilinaw ni Director Santiago, Connie, na hindi sila kahalo doon sa maximum compound ng Bilibid dahil mga convicted lamang ang pinupunta doon. Sa halik, Connie, ididiretso si dating Congressman Teves sa isang detention facility ng NBI na kung saan sa umpisa, siya lang muna daw, no? Meron siyang solo na pag-i-stayan na selda para mag-acclimatay hanggang sa, of course, kasama din dito yung pagbabantay sa kanyang seguridad. So sa ngayon, Connie, ito, bantay sarado pa rin ng NBI itong lugar ng kanilang headquarters at nakikita na nga natin itong ating mga kasama sa National Bureau of Investigation at mga kabaro din sa media na nag-aabang sa anytime, actually, Connie, tutulak na itong cover ito sa oras na bumaba at sumakay na si Congressman Teves. At inaasahan natin ng mga oras, mga 20 minutes or so, yung biyahe papunta sa loob, paring dumaan sa mga area patungo at pinapabilis na lugar, na ruta, papunta sa bahagi ng Bilibid. John, kagabi ang nakitang lumabas lamang ay ang kanyang abogado na si Attorney Topacio. Nanatili ba sa NBI din ang kanyang ina kagabi at makakasama pa rin ba niya ito sa paghatid sa kanya dyan sa Bilibid? Actually, kanina, Connie, no, doon sa pahayag ng NBI, dito na natili nga mula, after nga na ibiyahe mula Timor-Leste, itong si dating Congressman Teves, dito siya natili sa NBI headquarters. At kasama niya yung kanyang ina dito magdamag at nagpasalamat niya actually yung kanyang ina na ang kwento niya may 2 taon na rin silang hindi nagkikita, no, dahil nga siya ay nagpunta nga sa Timor-Leste at sa pagkakataon ito at least mayroong pagkakataon na makasama niya at umaasa nga sila, no, na magkakaroon yun nga pala itong si Congressman Teves sana magkanda ng patas na pag-usad ng kanyang kaso at handa raw niya itong harapin, habang dinidinig nga itong mga kaso, mga reklamo laban sa kanya. Isa pala, Connie, sa magandang babanggitin, ay yung transfer, no, mula sa Timor-Leste papunta sa Pilipinas, sa custody ng Pilipinas, may pinirmahan ng ating mga otoridad na mga kondisyon, no, sa isang papel. So, tinitali kanina yon ni Director Santiago at sinabi niya na kabilang nga doon yung dapat hindi mag-subject sa torture or dapat walang death penalty na wala naman talaga dito sa Pilipinas. Yes, oo. At ito pang mga detalye na kanyang binanggit. So sa ngayon, all set na, no, itong proseso, tapos na nga yung mugshot, yung fingerprint, medical. So ngayon ay talagang tuloy-tuloy na, no, itong paglipat kay dating Congressman Teves mula sa NBI headquarters patungo sa NBI Detention Facility sa bahagi ng Bureau of Corrections sa Muntinlupa. Na-coordinate na ba sa traffic, particularly itong paglilipat, no, sa NBP? At pahihintuin ba yung mga traffic, syempre, no, at yung security, syempre, inaalala din ng marami? Connie, tinuturing na high risk, no? Yes. Pataas yung seguridad na binibigay talaga ng NBI dito kay dating Congressman Teves. At ayaw nila na magbigay ng anumang puwang para magkaroon ng aberya. Kung kaya't inaasa natin itong convoy na ito mahaba talaga at meron pang mga advanced party na nakalatag na. Sa ating impormasyon na kalap ay nakaredy na yung kanyang kwarto na tutuluyan. No? Sabi ko nga kanina, mag-isa lamang siya doon sa kwartong yun at at the same time ay binigyan din itong si Director Santiago na limitado lang talaga yung kanilang galaw doon sa facility na yun at walang VIP treatment at ang nagbigay din ng pahayag itong si dating Congressman Teves na nagpasalamat siya sa NBI sa maayos na pagtrato sa kanya mula nung siya kinuha, tinan-over mula sa Timor-Leste hanggang sa kanyang mga proseso pinagdaan dito sa NBI at patuloy yung kanilang, of course, yung, ang pagtutok na lamang nila ay yung napipintong arraignment na ng mga kaso
na kanyang pinakaharap dito sa Pilipinas. Maraming salamat sa iyong update sa amin, John Consulta. Sinagot ni dating Representative Arnie Teves ang tanong kung bakit hindi siya agad sumuko para matapos na ang kanyang kasong hinaharap sa Pilipinas. My concern is really my life, my security. Handa na po kayong harapin si Mayor Janice Digamo? Wala naman problema. I mean, I can face anybody. Sa pagpresenta sa kanya ng National Bureau of Investigation, sinagot ni Teves ang ilang tanong sa kanya. Hiling niya rin sa korte na sana maging mabilis ang proseso para matapos na ang kaso. Nausog ng petsa ang pagbasa ng Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Mula June 2 ay gagawin na yan sa June 11. Tuloy-tuloy naman ang paghahanda ng Senado para sa gagamiting venue ng impeachment trial. Balitang hatid ni Maki Pulido. Nasukat na ng ilang senador ang robe na kanilang gagamitin pag-upo bilang senator judges sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Una nila itong gagamitin pag nag-convene sila bilang isang impeachment court. Ito ang session hall ng Senado at dito gaganapin ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Dito rin ginanap ang impeachment trial ni dating Pangulong Joseph Estrada at ni dating Chief Justice Renato Corona. Dito sa floor, pwesto, of course, ang senator judges, pati ng prosecution panel at ang depensa. Bukas naman ang gallery para sa media, pati sa publiko na gustong manood ng impeachment trial. So, itong setup na to ay para sa regular session ng Senado. So, babaguhin pa nila ang pwesto ng mga silya. Pero sa pwestong ito raw, ilalagay ang witness stand na ginamit nung impeachment ni dating Pangulong Estrada at ngayon gagamitin muli para sa impeachment ni Vice President Duterte. Nilabas mula sa Senate Museum ang witness stand na ginamit nung impeachment trial ni dating Pangulong Joseph Estrada noong 2000 at ngayon naka-standby sa gilid ng session hall. Ngayong 19th Congress magko-convene bilang impeachment court ang Senado. Pero sabi ni Senator-elect Tito Soto, may tanong pa kung maaari bang itawid ang impeachment mula 19th to 20th Congress. In principle, ayon kay Senator Win Gatchalian, pwede naman ito. Yung prinsipyo kasi ng Senate is a continuing body. Kaya merong 12 ang incumbent katulad ko, may 12 na bago. So, continuing body siya. So, yung principle na yan, tingin ko ma-apply yan sa mga ganitong situation tulad ng impeachment. Tingin ni Senator Joel Villanueva, functional pa rin ang isang impeachment court kahit na magbago ang miyembro nito. Pero dahil ngayon lang naman daw ito mangyayari, maaari naman anya itong questionin ni VP Sara sa Korte Suprema. I think the SP is looking forward to having a caucus before the opening. Sumulat naman si Senate President Cheese Escudero sa Kamara para iurong ng House Prosecution Panel ang presentation ng Articles of Impeachment. Imbes na sa June 2, gagawin na ito sa June 11. May 12 pang prioridad na panukalang kailangan anyang ipasa. Bukod pa yan sa mahigit 200 presidential appointee na kailangang dumaan sa Commission on Appointments. Kinumpirma naman ng Kamara na natanggap nila ang liham. Ang presentasyon ng Articles of Impeachment ang unang hakbang para simula ng impeachment proceedings sa Senado. Kaya ayon kay Senate Secretary Renato Bantug, dahil mauurong ang presentasyon ng Articles of Impeachment, mauurong din ang pagkukonvene ng impeachment court na dapat sanay sa June 3. Maki Pulido nagbabalita para sa GMA Integrated News. Oh no, malapit na nga raw ang tag-ulan. Pero may panahon pa naman yata, para i-check na ang beach trip sa inyong bucket list. Oo, looking for good reco ba na mga papasyalan? Heto ang ilan sa hindi raw overrated destination para sa huling hirit sa tag-init. A real-life paradise ba ang hanap nyo? Yan ang pinagmamalaki ng Dinagat Islands. Aakalain mong fantasy lang dahil sa linis ng tubig at preskong paligid. Sa pusod po ng isang isla, ayun may lagoon pa. Hindi lang daw mata ang bubusugin sa ganda, pati na rin ang tiyan dahil sa masaganang huli ng seafood. Aba-aba, hindi rin naman papatalo ang bahagi ng Isla Verde sa Batangas City.
For the go na kung hanap mo yung adventure. Gaya ng ilang sikat na beach, crystal clear din ang tubig with matching white sand. Ang bonus pa, no need makipagsiksikan. Yes. Parehong hidden beauty na deserve ang reaksyon na... Wow na wow! Uy, beach na tayo, Mars. Halika, nasama ka na ngayon. At ito po ang Balitang Hali. Bahagi kami ng mas malaking misyon. Ako po si Connie Sison. Kasama nyo rin po ako, Aubrey Carampel. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, mula po sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino.